husgado, makukulong siya rito ng 15 taon, 20 taon. Sa resisting 6 na buwan hanggang 1 taon lang siya. Dito sa kapatid na matanda kay NB, wala naman kaming nakuha dito, wala naman siyang partisipasyon dito, kaya pinauwi na lang namin. Sa lungsod ng Caloocan at Quezon, ang mga kabataan may iba naman daw pinagkakaabalahan. Sila ang ginagamit na tulak sa talamak ng bentahan ng droga. Sina Joshua, Carl, Dindo at Robert, hindi nila mga tunay na pangalan. Sa mura nilang edad, naturingan na silang drug runner o tagabenta at taga-deliver ng illegal na droga. Sino ang nasa likod nila na nagtutulak para sirain ang kanilang kinabukasan? Ang mga pinaghihinalaang tulak na nasa likod ng mga batang drug runner ay minatyagan din. Sina Weng, Roland Tabo, Haji at Mama Rudy. Ang mga gawain nila huling-huli sa aming kamera. Hindi po ba't ang ginagawa ng matatanda sinusunod ng mga bata? Naku, bad example po ata kayo mga kuya. Ito yung target natin dyan. Tapos dito, cementerio na to. Upang matuldukan ang garap palang bentahan ng droga, isang malakihang operasyon ang inilatag ng NBI at ng investigador. Ng Anti-Illegal Drugs Task Force lang ang kahawak ng search warrant. Dahil malawak ang target area, hinati sa ilang grupo ang mga operatiba at aming mga kamera. Lahat ng posibleng takbuhan, pinagplatuhan kung paano babantayan. Okay, lock and load. Okay, malapit na tayo. Ayan na. Asan yun? Ayan ba yung Weng? Yan yung Weng. Go. Sa paglusob, unang naaresto si Weng. Ilang taon yung mga tigatula? Hindi ba siya? Ha? Ako ba siya? 30 po. Hindi, yung tigatula. Yung mga batang runner mo. Ilan na mo? Ako po yung nagra-runner. Hindi may runner. Wala po. Buksan yung pinto! Huli rin si Roland Tabo at Noel Tenga. Pabata ka hindi. Labas mo pa, labas mo din. Puti. Ayan, maputi. Pero wala si Haji sa kanyang bahay. Ang kanyang ina ang inabutan ng NBI. Sa loob ng kwarto ni Haji, nabigla ang NBI sa nakita. Tingnan mo, Nay. Nay, tingnan mo. O, ano yan? Dito ka lang, Nay. Dito ka lang. Nang matapos ang paghalughog, ilang gamit sa pagdodroga ang nakuha sa kwarto ni Haji. Hindi man nasa kote sina Haji at Mama Rudy, hindi pa rin sila ligtas sa kamay ng batas. They will be charged and prosecuted for Section 6 of Republic Act 9165 o yung maintenance of a drug din. Also, illegal possession of dangerous drugs, Section 11, and Section 12, which is possession of paraphernalia. That would be life imprisonment or habang buhay na pagkabilanggo. Doon sa dalawa na nakatakas, we're still gonna file charges for violation of 9165, particularly possession of dangerous drugs under Section 11. Nasagip naman ang mga minor de edad na runner na sina Carl at Robert. Nag-runner po ako ng para po minsan nakakaipon po ng bumili ng mga sinilas po, gamit t-shirt. Minsan po panggas lang din po sa araw-araw. Isinailalim sila sa drug test at nakalulungkot ang naging resulta. Parehong mga regular users ng drugs. Marijuana ang ginagamit nilang dalawa. Kaya sa assessment namin, silang dalawa ay nangangailangan ng ipasok sa rehabilitation center.
Dahil dito, dinala sa rehabilitation center sina Carl at Robert. Yung bata nakakapag-trust sa family, mas malaking chance na hindi siya mapupunta dun sa mga ganong problema. Sina Carl at Robert sasailalim ngayon sa counseling o pagpapayo at gagamutin ang pagkagumon sa marijuana. Naway mabawi pa ang nadungisan nilang kamusmusan at muling harapin ang buhay tungo sa tamang landas at maayos na kinabukasan. Ang iligal na droga patuloy na nananalagta sa ating lipunan. Kami rito sa investigador, patuloy ring magmamanman at aaksyonan ang mga isinusumbong na bentahan